Sa mapagpalang araw po mga kapatid, ang devotion po natin ngayon ay matatagpuan po in Ephesians chapter 1 verses 7 to 10. Ang sabi po dito in ESV version, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin, sa buong karunungan at kaunawaan, na ipinaalam sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang layunin na Kanyang itinakda kay Kristo, bilang isang plano para sa kaganapan ng panahon upang pag-isahin ang lahat ng bagay sa Kanya, mga bagay sa langit at mga bagay sa lupa. Amen. So sa udyok ng pag-ibig, kaya tinubos tayo ng Diyos. Bago tayo ampunin bilang mga anak ng Diyos, ano ang unang kailangan? Kailangan muna tayong tubusin ng dugo ni Kristo. Tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya maaari na niyang ampunin tayo bilang kanyang mga anak, upang tayo ay gawing banal at walang kapintasan sa kanyang paningin. Napakadakila ng kanyang biyaya sa atin. Amen. Gusto ng Diyos na ipaunawa sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Napakahalaga na maunawaan natin at madaman natin ang bigat nito. Darating ang araw na ang lahat ng bagay ay magkakaisa sa Kanya. Ito ay isang partikular na uri ng pagkakaisa. Ito ay hindi ang pagkakaisa ng kompromiso o pagpapaubaya. Ito ay ang pagkakaisa na nagmumula sa pamamagitan ng soberanong pamamahala ng Diyos, kapag ang lahat ng bagay ay sumasailalim kay Kristo Jesus. Si Kristo ay babalik sa kapuspusan ng panahon, at ang lahat ng pagsalungat at lahat ng pagtutol ay lubos na magagapi, at sa araw na iyon, siya ay maghahari at sa lahat ng bagay. Sabi nga po in Filipos chapter 2 verse 10 to 11, lahat ng tuhod ay luluhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at bawat dila ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Ang mga nasa kanyang kalooban ay magsasaya, at ang mga tumangging magsisi at magpasakop ay magluluksa. Ngunit ang lahat ay luluhod. Sa ngayon, tayo ay nabubuhay sa isang daigdig na napapailalim sa kawalang kabuluhan. Isang daigdig na wasak, at sa gitna ng mga tao na labis na sumasalungat sa Diyos. Ngunit may pag-asa tayo, dahil inihayag niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ngunit higit pa rito, inaakay tayo sa pagsamba, sumasamba tayo dahil naiintindihan natin ang layunin ng Diyos sa krus, na higit pa sa kanino man. Ang kanyang plano ay sumasaklaw sa lahat ng bagay, at sa pamamagitan ng krus, siya ay magtatagumpay at maghahari sa lahat ng tao, sa lahat ng nilikha at sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, isipin na lang natin kung gaano tayo kamahal ng ating Ama sa langit. Tinuturing pa tayo ng Diyos na kanyang mga kaibigan. Ipinapaunawa niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Laki o isang malaking karangalan at pribilehiyo ang maging kaibigan ng Diyos. Amen. Tandaan natin,
Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Amen? No, ang nakagawa lang nun kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng mga pagkukulang natin, no, nandyan pa rin ang ating Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Merong magandang plano ang Diyos sa atin. Ang gusto niya ay magkaisa tayo bilang mga kanyang mga anak. Nawa, mga kapatid, na hindi masayang ang pagtubos sa atin ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. To God be all the glory po.